Daming may diploma na wala narating sa buhay. Unang-una, wala akong masyadong believe sa sistema ng pag-aaral dito sa Pilipinas. Diploma o diskarte? Pwede naman parehas eh. May pagkakataon mag-aral at magnegosyo is gawin nila. Sa akin, mas maganda na may diploma ka na, may diskarte ka pa. Kasi ganito yan eh. Nag-aaral ka ngayon. Pinag-aaral ka ngayon. So, ibig sabihin, yan yung given ng buhay sa'yo. Mag-aral ka. Kasi karamihan ng na-experience ko sa journey on how to have a successful life, wala ako halos nagamit masyado. Nagaling sa eskwela. Diploma o diskarte? Diskarte. Ang bilis ang sagot mo na. Dali lang naman ang sagot niya. Bakit diskarte? Eh, ang daming may diploma na wala narating sa buhay. Pero ang daming walang diploma na madiskarte, ang daming narating sa buhay. Typically, kung ikaw ay mag-aabogado, mag-nurse, mag-doktor, yun talagang profession na kailangan talaga that you need to finish a degree. I do believe that you need it. O, kasi kung wala kang mga degree, ay pasensya na, hindi ka pati maging doktor kahit kung undergrad ka. Di walang magpapakonsulta po sa inyo. It depends on the profession that you want to pursue. Pero kung salat kayo, wala kayong pera. Wala kang resources para makapag-aral. Now it's time na mag-a-attempt ka mag-try lang trabaho or rumakit ka. So racket means pwede ka mag-live sell, pwede ka mag-networking, pwede ka mag-reseller or whatever. Or pwede ka mag-affiliate ng kung ano man. Pwede mong gawin sa buhay mo. The question is, pwede rin bang maging matagumpay ang isang tao na hindi nakapagtapos ng pag-aaral? The answer is definitely yes. Daming walang diploma na madiskarte, na ang daming narating sa buhay. Sa school kasi, ang form of exams nila is gaano kakagaling mag-memorize. Kaya sabi ko nga, dapat may award din yung mga taong bumagsak na nakagraduate eh. Kasi mas mahirap pinagdaanan nila eh. Yung matatalino, madali lang ako pinagdaanan niya, laging pinapalakpak ka, grabe eh. Yung bumagsak, tapos pinaglaban mo pa rin at nakagraduate ka pa rin. Eh dapat may award din yun. Kasi yung maharap ka sa magulang mo na, mama, bagsak po ako. Yung mukha na iharap mo sa mga klase mo na alam na bagsak ka. Tapos yung lakas ng loob na babalik ka pa rin sa school para mag-aral, alam mo kaya yung pinagtatawanan ka nila or iniisipan ka nila. Yeah, hindi na bibigyan ng tamang recognition, yung tamang sacrifices na sana ma-appreciate din yung mga taong nagsusumikap. Kasi hindi naman lahat magaling mag-memorize. Hindi naman lahat magaling mag-catch up. May ibang tao medyo mabagal lang, pero pagdulo pala, magiging magaling din. Walang option na isa sa buhay eh. Kasi parang ganito yan. Parang ako, dati kung ako tatanungin mo, literal ako, diskarte. Ito seryoso to, ring talk lang. Wala talaga ako halos nagamit. Wala Ang nagamit ko, self-earned knowledge. Yun ang mga nagamit ko. Marami na po ako nakikilalang mga tao na talagang hindi nakapagtapos na kanilang formal degree dahil sa kakapusan ng pera or if not naman because of other priorities, hindi sila nakapagtapos. Hindi ko rin gugustuhin. Makagayahin ako ng kapatid ko na kung may pagkakataon mag-aral at magnegosyo is gawin nila. Kasi sabi ko, kung nakapagtapos siguro ako at in-apply ko yung natapos ko sa negosyo ko, is baka mas mabilis at mas malayo na yung narating. Ano ba yung magtutunin? IT. IT. Ito magandang talong. Diskarte o diploma? Diskarte pa rin, number one. Diskarte pa rin. Kasi kung pagpipiliin lang ako ng isa, sa diskarte pa rin ako. Pero kung papapiliin ako kung pwede dalawa pipiliin ko. Diskarte. Seryoso ba? Kasi kahit pagbalik-balik na rin mo, is there are things na sobrang technical na sa libro mo lang pwede malaman. Pero ngayon, gusto ko mag-aral. Gusto ko tapusin. Ayaw pa na. Ayaw ba? Sabi mo, diploma. Ay, tamad tao eh. Siguro sa ganitong point, kasi I can pay people to be employed. I can get people na nakapagtapos, na may magandang grades, di ba? Pero even on our organizational chart, is hindi rin kami nakatingin sa diploma eh. Even when hiring managers, hiring supervisors, we're based on the skills and experience. Diba? So, technically, siguro during this time, talagang malayo na yung mararating. Ayaw mo maging hinahangaan ng mga kapatid mo. Siguro wag pa rin. Ngayon naman, ini-inspire ko naman sila kung paano nila magagamit yung pinag-aralan nila on this entrepreneurial journey. So kung tatanungin mo ako kung diploma o diskarte, hindi na mahalaga. Hanapin mo kung saan ka
kung saan makita yung purpose mo, yung greater value mo sa society. Sa, kumuha ka man ng diploma, mag-doktor ka, walang problema. Dumiskarte ka man, maging empleyado ka o mag-hustler ka, walang problema. Bill Gates, Oo. inawardan ng Harvard ng award. Pero di ba dropout siya? Oh, bakit siya inawardan? Kasi naging Bill Gates siya. Kaya siya inawardan. O di, hindi importante ang diploma. Dropout nga siya. Bakit nirecognize siya? Kasi yung resulta niya. Results will matter most. Yes. Yung diploma, sikat lang naman sa loob ng school eh. Yes. Pero the moment you go outside the school, hindi naman pinag-uusapan ako gaano karami medal mo. Totoo. Palitan na yung mga subjects. Palitan ng cash flow. Palitan na paano ka maging positive na tao. Paano ka mag-organize ng schedule mo. Diba? Ang daming pwedeng ipalit ng mga skill na mas kailangan natin. Kesa yung mga algebra, geometry, hindi mo naman kailangan. Babalikan ako ng tanong ng iba, paano ang engineer? Kung mag-i-engineer ka, di pag-aralan. Kung hindi ka naman mag-i-engineer, ba't kailangan pang topic? Ang kailangan lang naman basic, plus, minus, subtraction, division. Yun lang naman basic kailangan sa life. Kasi sa akin na nila, yung mga skill na kailangan natin sa panahon na yon, yun ang ilagay sa subject. Sa tingin mo, ano yung skill na kailangan na matututo ng isang tao para maging successful ngayon? Cash flow, pinaka-importante. Cash flow. Resiliency, na dapat maging matibay sila. Hindi sila maging crybaby na madapalang ng konti, iyak na, mag-umulong na. Yung sumunod sa akin, graduate ng Lasal. Yung sumunod sa kanya, graduate ng Ateneo. Yung dalawang kapatid, nag-aaral pa. Parehas sila sitot. Okay. So, hindi kami sitot. Hindi mo sila na influensya na mag-drop para magnegosyo na. Hindi naman. Kasi siguro, yun din yung dahilan kung ba't pinalayas na ako sa bahay namin eh. Kasi ayaw makita ng daddy ko na ako, hindi naman siguro kahit pa paano, nakita nila successful ako. Pero ayaw nila na gayahin ako ng mga kapatid ko. Meron akong anak na 7 years old. At kung pipiliin niyang hindi mag-college, hayaan ko siya. So, as early as now, talagang mas tinuturo ko sa kanya yung mga basics like proper manners, ano yung kailangan mong gawin during a meeting, how to handle money, driving. Kumbaga yan yung mga bagay na gusto kong matutunan niya when he grow up. Ngayon, siguro kung makapag-college or ayaw niya na mag-college, well, it's up to him. Pero, syempre, if gusto pa rin niya, syempre, support pa rin ako. Ang pinaka-nakakasan lang kasi sa mga gustong ayaw ko na mag-aral, gusto ko na lang magnegosyo. Gusto ko na lang magnegosyo. Kung doon pa nga lang sa school, nahihirapan na sila. Paano pa kaya doon sa pinaka-negosyo? At sinasabi ko naman kasi sa kanila, sa mga estudyante ko, kung mag-aral pa ba sila or hindi. Kasi pininiwala ko ang school, nandiyan lang yan para ma-create ka ng discipline at para pag-socialize mo sa mga tao. Kasi key aspect rin yun sa buhay ang pagkakaroon ng disiplina eh. So para sa akin din, parang same as yours na siguro depende talaga sa risk assessment ng isang tao, no? The number one thing that you will learn from school is discipline. And that's also the number one thing that you need when you're having your own business. Di ba? Kasi kung sa school ayaw mo gumising na maaga, kaya ayaw mo pumasok. Dito sa pagiging negosyante, baka, di ba, 5 a.m. club ka dapat, di ba? If you don't like going to school kasi long hours ka, sabi mo nag-aaral ka 8 to 5 dito, kapag negosyante ka na, 8 to 12 ka na ng hating gabi. Minsan 8 Wala na tulog. Di ba? Wala nang tulugan. Kung matapos ang video na to, nais ko lang iwan na bago pa mamili kung diskarte ba o diploma, ang tanong, may diskarte ka ba?